Kay Angel ko naman po galing ang ating susunod na tanong. Ang kanya pong tanong ay ito: totoo po ba na kapag ang ostya ay dumikit ng sobrang dikit malapit sa ngalangala, ay malubha ang kasalanan? Okay. O Angel, maraming salamat sa tanong mo. Kasi nung bata kami, naririnig ko na rin yan eh. No, na kasi raw bawal nguyain yung host. Kaya hahayaan mo lang yon. Minsan talaga dumidikit sa ngalangala. At sinasabi nung iba, naku, malaki ang kasalanan mo. Angel, hindi totoo yun. No? Nagkataon lang na dumikit. Kaya siguro, magandang suggestion ko sa iyo ay, kung kaya mo, nguyain na. No? Actually, Jesus comes to us in the form of bread, no, to be eaten. Okay? At huwag kang mag-aalala. Ang kasamaan natin, ang kasalanan natin ay hindi nasusukat sa pamamagitan ng pagdikit sa ating ngalangala ng ostya. Ang tunay na sukatan ng ating kabanalan at ating kasalanan ay ang ating puso, ang ating kalooban, at ang lumalabas dito. Yun ang sabi ni Jesus. Kaya, relax ka lang, Angel. And last but not the least, si Mac or Mick Aquino sent us this question. Isang mapagpalang gabi sa mga kapatid ko sa pananampalataya. Nais ko sanang magbahagi ng katanungan. Naging sanhi ito ng konting pagtatalo sa aming pangkat ng kabataan sa aming Bible sharing kanina. Ang tanong ko po, may pagkakataon ba na sinusubukan tayo ng ating Diyos at Ama sa pamamagitan ng mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay? Siya ba ang nagbibigay ng mga suliranin na halos hindi natin mabalikat dahil sa bigat at epekto nito sa ating pagkatao? Sana po ay matulungan ninyo kami, 10 ng aming mga kasamahan sa aming youth ministry dito sa Our Lady Most Holy Rosary Parish, Montalban, Rizal. Mac, greetings sa iyo at sa iyong Bible sharing group ng mga kabataan. Natutuwa naman ako at kayo ay interesado sa inyong pananampalataya at sa salita ng Diyos. Maganda yung tanong mo, no? Ang Diyos Ama ba ang pinagmumulan ng ating mga mabibigat na problema? Sinasadya ba niya ito na ibigay sa atin para subukan tayo? No. Ganito, no? Una sa lahat, ang image of God sa Biblia at sa tradisyong Kristiyano ay ito. Ang Diyos ay mapagmahal na Ama. At tulad ng mga ama, mga tunay na magulang, hindi naghahangad ng kahit na anong masama